Kabanata 961. Tinitigan ni Maisie ang alak sa baso. Anong klaseng benepisyo ang ibinigay ni Madam Knowles sa lolo mo para tulungan niya ito? Paano ko malalaman? Nasabi ko na sa iyo ang alam ko. Ngumuso si Jackie at lumingon kay Maisie. Bakit hindi mo tanungin ang aking lolo? Hindi na kailangang ako mismo ang pumunta sa kanya. Nakagawa na ng move ang asawa ko. Pero kung masasaktan ng anak ko kapag nasa Octavia siya, itinaas ni Maisie ang kanyang mga talukap, itinaas ang baso ng alak, at binitawan ito bigla. Ang baso ng alak ay nahulog mula sa gitna ng hangin at dumapo sa carpet, at ang tangkay ng baso ay natanggal sa katawan nito. Ang Cliffords ay isang pamilya lang, at ilay-level ko ito hanggang sa pinagmulan nito. Natigilan si Jackie. Sino siya sa palagay niya kapag gumawa siya ng ganoong katapangan? Tinanong niya siya, sino ka? Inilagay ni Maisie ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa, tumayo, at nagbigay ng isang mahinang ngiti. Ako, syempre, si Maisie Vanderbilt. Nagpatuloy si Jackie sa pagtatanong. Ikaw ba talaga si Maisie Vanderbilt? Kasing simple lang yan. Mayroon kang lakas ng loob na lumapit sa akin anuman ang kahihinatnan, kaya sino ka ba talaga? Tinapik ni Maisie ang cuffs niya at ngumiti. Ang pangalan ng anak ko ay Daisy Goldman, at ang asawa ko ay si Nolan Goldman. Kung ang mga Goldman ay hindi sapat upang maging banta sa iyong pamilya, kung gayon ang pangalan ng aking lolo ay Hernandez de Arma, at ang aking foster father ay si Mr. Henry mula sa Metropolis. Sapat na ba iyon sa iyo? Nagulat si Jackie. May inutusan si Maisie na pakawalan siya, naglakad papunta sa pinto, may naalala, at tumalikod. Tandaan mong tumawag at sabihin kay Elder Master Clifford na gusto kong makabalik ng ligtas at maayos ang anak ko. Sa Octavia, sa Clifford Manor. Habang pababa ng hagdanan si Thomas ay bigla niyang narinig ang kaguluhan na nagmumula sa labas ng mansyon at napakunot ang noo niya. Ano ang nangyayari? Biglang tumakbo ang isang bodyguard. Nako, Elder Master Clifford, may nanggugulo doon, at sinabi ng taong iyon na narito siya para sa kanyang anak na babae. Anak niya. Maaaring siya ay mula sa Goldmans. Siya ay dumating sa lahat ng paraan dito at lumikha ng isang kaguluhan sa labas lamang sa aking pintuan. Sa tingin niya ay nasa teritoryo niya pa rin siya, hindi ba? Ipinatawag ni Thomas ang iba pang mga bodyguard at masungit na sinabi, halika at tingnan natin. Sa labas ng courtyard, sina Nolan at Quincy ay pumasok sa manor at nakipag-away sa mga bodyguard ng Cliffords. Kinapitan ni Nolan ang palso ng bodyguard na umaakay sa kanya, hinalukip-kap ang kanyang braso paatras, sinipa siya ng marahas sa tiyan, at pinatumba siya. Agad siyang inatake ng isa pang bodyguard, ngunit agad siyang tumabi, tinamaan ng siko ang siko ng kalaban, at sinipa siya sa pool gamit ang isang roundhouse na sipa. Tumigil ka! Isang matapang at malakas na boses ang nagmula sa likod ng karamihan, at ang mga tao ay tumigil sa kanilang ginagawa. Napakunot ang noo ni Thomas nang makitang binugbog ang kanyang mga tauhan, at parang malakas ang tono nito. Nagsisimula ka ng makipag-away sa mga tauhan ko sa teritoryo ko. Kayong mga Goldman ay talagang barbaric gaya ng dati. May sasabihin sana si Quincy. Gusto ko lang kunin ang anak ko. Lumingon si Nolan para tingnan si Thomas. Ang orihinal na madilim na mukha ni Thomas ay saglit na natigilan nang makita ang mukha ni Nolan, at bahagyang nanlaki ang kanyang mga pupil. Ito, paano ito nangyayari? Dahan-dahan siyang bumaba sa hagdanan, at maingat na sinabi ng isa sa mga bodyguard. Sir, huwag kang lumapit. Nang makitang papasulong na ang mga tao sa likuran niya, itinaas ni Thomas ang kanyang kamay para pigilan sila. Hindi na siya umimik pa at diretsyong tumitig kay Nolan. Hanggang sa umakbay ito sa kanila. Habang sinusuri ni Thomas si Nolan, may bakas ng pagkabigla sa ilalim ng kanyang mga mata. At ang pahiwatig ng emosyon ang nakakuha ng atensyon ni Quincy. Medyo natarante si Quincy. Bakit tinitingnan ng geezer na ito mula sa Clifford si Mr. Goldman sa ganoong paraan? Hindi kaya nabighani siya kay Mr. Goldman. Mabilis niyang inalis ang hindi makatutuhanang ideyang ito at unang nagsalita. Elder Master Clifford, wala kaming ibang pagpipilian kundi gawin ito. Pagkatapos ng lahat, nag-aalala si Mr. Goldman kaligtasan ng young lady. Ikaw ang kasalukuyang may hawak sa kanya, kaya gusto naming malaman kung siya ay. Yung babaeng binanggit mo, Daisy ang pangalan niya, di ba? Bumalik sa katinoan si Thomas at maging ang kanyang ugali ay naging hindi gaanong agresibo. Natigilan si Quincy at nakipagpalitan ng tingin kay Nolan. Kabanata 962. Ipinatawag ni Thomas ang isa sa kanyang mga alipin.
Magpakuha ka ng isang magdadala sa batang iyon. Natigilan ang katulong, ngunit hindi na siya nagtanong pa at lumabas na lamang. Tumingin ulit si Thomas kay Nolan at kumunat ang noo. Ikaw ba si Nolan Goldman ng Goldmans? Narinig niya ang tungkol kay Nolan, ngunit hindi pa niya ito nakilala ng personal, at bihira niyang bigyang pansin ang mga balitang nagmula sa mainland. Inayos ni Nolan ang kanyang damit, at bahagyang nawala ang lamig sa kanyang mga mata. Oo, Elder Master Clifford. At pakisuyong unawain na hindi ko intensyon ang saktan ang iyong mga tauhan noong pumunta ako rito. Biglang nagtanong si Thomas, ano ang pangalan ng iyong ina? Pinaikit ni Nolan ang kanyang mga mata. You should have a very close relationship with Madam Knowles. Hindi ba niya sinabi sa iyo ang pangalan ng nanay ko? Hindi iyon sinagot ni Thomas. Pinagpag ni Nolan ang alikabok sa kanyang manggas. Ang aking ina ay ang ampon na anak ng mga Knowles, si Natasha Knowles. Natigilan muli si Thomas na para bang nalugmok sa ulirat. Bigla niyang ibinaba ang kanyang mukha at sinabi sa kanila, kayong dalawa ay mangyaring sumama papasok sa akin. Tumalikod si Thomas at naglakad papunta sa mansyon. Lumapit si Quincy sa tabi ni Nolan at nagtanong sa mahinang boses, Mr. Goldman, gusto ba ni Elder Master Clifford na i-set up tayo? Hindi siya sinagot ni Nolan bagkus ay humakbang pasulong at pumasok sa mansyon. Nagtimpla ng tsaa ang kasambahay habang si Thomas ay time na nakaupo sa tapat ng sopa. Ang pagdadala sa batang babae dito ay isang pagkakamali lamang na ginawa nila. Hiniling sa kanila na dalhin ang batang iyon lamang mula sa Knowles. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Nolan. Mali ba? O ang paraan ng pagpigil mo? Huminto si Thomas ng ilang segundo, kinuha ang tasa ng tsaa, at hinawakan ito sa kanyang kamay sa halip na inumin ito. Mahal na mahal ko ang batang babaeng iyon. Bago pa makapag-react si Nolan, dinala na si Daisy. Nakita ng maliit na batang babae ang mga taong nakaupo sa sala at dumiretso sila. Tatay, niyakap siya ni Nolan at tinignan siyang mabuti. Nasaktan ka ba? Hindi, walang ginawa sa akin ang mga taong iyon. Umiling siya at saka lumingon at tinignan si Thomas. Ikaw pala, Lolo Thomas. Si Thomas ay humihigop ng tsaa, at ang kanyang tingin ay lumipat sa mukha ni Nolan. Ang lahat ng ito ay isang hindi pagkakaunawaan, at ibinalik namin ang batang babae na ito sa iyo nang hindi nasaktan. Hinihiling ko lamang sa iyo na huwag mong pakialaman ang relasyon sa pagitan namin ng mga Knowles. Nag-aalalang tanong ni Daisy bago makapagsalita si Nolan, bakit, Lolo Thomas? Hindi mo ba talaga papakawalan si Nolly? Pagkasabi noon ay hinawakan niya ang kamay ni Nolan. Tatay, nag-volunteer akong pumunta dito kasama si Nolly. Hindi ko siya pwedeng iwan dito mag-isa. Kumunat ang noo ni Nolan. Yung brat, ano ang ginawa niya para makulam ang aking mahal na anak? Pinigilan niya ang kanyang emosyon at walang pakialam na nagpaliwanag, Daisy, huwag mo akong pahirapan. May ibang mag-aalaga sa kanya. Nandito lang ako para iuwi ka. Nang marinig ito ni Daisy, inihagis niya ang kanyang braso para makawala sa pagkakahawak ni Nolan. Hindi na ako babalik, lumamlam ang ekspresyon ni Nolan. Daisy, maging si Quincy ay nag-aalala para sa kanya. Paanong hindi pa rin naiintindihan ng dalagang ito ang sitwasyon natin? Gusto lang ng mga Clifford na dukutin si Knowles, at naibalik na siya ni Elder Master Clifford sa amin. Magiging mas komplikado ang mga bagay para kay Mr. Goldman kung ipipilit niyang panghimasukan ang bagay na ito. Sa kasamaang palad, hindi siya maaaring mga tuwiran sa isang bata, kung kaya't nasa sabik na lamang niya ito. Binibini, pumunta dito ang tatay mo para lang. Sunduin ka. Tungkol naman kay Young Master Knowles, sigurado akong magiging maayos siya. Nagsisinungaling ka. Napaatras ng hakbang si Daisy na namumula ang mga mata. Hinding-hindi siya bibitawan ng mga masasamang iyon. Kaibigan ko si Nolly, at nangako ako sa kanya na hindi ko siya pababayaan. Hindi ko na maibabalik ang sinabi ko. Papatayin siya kung wala akong pakialam sa kanya. Daisy Vanderbilt, tumahimik ka. Napaungol si Nolan, at maging si Thomas ay namangha. Natigilan si Daisy at nanlamig sa kinatatayuan nang muling pinagalitan siya ng kanyang ama. Ang kanyang ama ay hindi kailanman gagawin na pag-alitan siya noon pa man. Kaya, napaluha siya dahil sa hinaing habang inilapag ni Thomas ang kanyang tasa, hindi alam kung ano ang nagtulak sa kanya na suyuan ang bata. Kabanata 963. Gayunpaman, sa pag-iisip na kahit ang ama ay hindi sinusuyo ang kanyang anak na babae, tiniis ni Thomas ang pagnanasa na gawin iyon. Napakalakas ng sigaw ni Daisy na maririnig pa sa labas ng mansyon. Kinurot at hinimas ni Nolan ang tungkin ng kanyang ilong, kinalma ang sarili, at may gustong sabihin.
Gayunpaman, itinulak ni Daisy ang kanyang kamay, tumalikod, at tumakbo palayo. Ayaw na kitang makita. Ayoko sa iyo. Daisy, iniunat ni Nolan ang kanyang braso ngunit nakaalis na siya. Tumingin sa kanya si Quincy. Mr. Goldman, sasamahan ko siya para bantayan siya. Pagkatapos ay hinabol niya ito. Ibinaba ni Thomas ang tasa ng tsaa na may buntis na ekspresyon. Dahil ang maliit na batang babae ay tumangging bumalik sa iyo, wala akong masasabi kung manatili ka sa Octavia ng ilang araw pa, Mr. Goldman. Bahagyang damilat si Nolan at saka humarap kay Thomas pagkatapos ng mahabang paghinto. Ano ang pinaplano mo, Elder Master Clifford? Humalaklak si Thomas, kayo pa rin ang aming mga pinakamarangal na panauhin, at tiyak na itatrato ko kayo bilang isa. Kaya huwag kang mag-alala, hindi ko gagamitin ang batang iyon bilang leverage para pahirapan ang buhay mo. Kung tutusin, mahal na mahal ko siya. Gumalaw ang mga mata ni Nolan habang niluwagan niya ang kanyang kurbata at mahinahong tumugon, tatanggapin ko ang iyong mabait na alok kung pipilitin mo. Lumabas na siya ng hall pagkatapos niyang sabihin iyon. Pinagmasdan ni Thomas ang figure ni Nolan na nawala sa pintuan, at ang kanyang mga mata ay hindi maiwasang lumabo. Pumasok siya sa kanyang study at pinaikot-ikot ang isang palayok ng mga halaman sa bookshelf. Ang pader sa likod ng bookshelf ay dahan-daang lumipat sa gilid, na nagbukas ng isang nakatagong daanan. Lumakad siya sa madilim na daanan, sinindihan ang lampara, at may isa pang mas maliit na study room na nakatago sa likod ng dingding. Gayunpaman, hindi ito ginagamit sa buong taon at matagal na itong ginawang utility room kung saan iniimbak niya ang kanyang mga personal na gamit. Tinanggal ni Thomas ang isang painting sa dingding at sa likod ng painting, may malaking full body na larawan ng isang babae. Ang babae sa larawan ay nakasuot ng plain dress at may hawak na silk fan sa kanyang kamay. Ang bawat pagsimangot at ngiti nito ay nagdulot sa kanya ng saya sa lahat ng mga taon na iyon. Ang babae sa larawan ay medyo kahawig ni Nolan, lalo na sa paligid ng mga mata at kilay. Hinaplos ni Thomas ang mukha ng babae sa larawan gamit ang nanginginig niyang hinlalaki, at namumula ang kanyang mga mata habang bumubulong, Simi, bakit hindi mo ako hinintay? Sa tabing ilog, umupo si Daisy sa tabi ng mga palumpong at naghagis ng bato sa tubig. Ang kanyang basang pilikmata ay magkadikit, at ang kanyang luhaang mga mata ay puno ng hinaing at kalungkutan. Lumapit si Quincy sa isang puno, nagtago sa likod nito, at napanatag ang loob niya nang makitang nakaupo lang siya roon at nagtatampo at hindi na tumakbo. Nanatili siya roon hanggang sa dumating si Nolan. Huminga siya ng malalim at naglakad papunta kay Daisy. Nakita ni Daisy ang refleksyon niya sa ibabaw ng ilog at hindi siya pinansin. Umupo si Nolan sa tabi niya. Kung tutusin, anak niya ito, kaya paanong hindi siya nababalisa sa nangyari? Daisy, hindi ko sinasadyang pag-alitan ka ngayon. Ikinalulungkot ko iyon. Hindi siya pinansin ni Daisy. Naramdaman ni Nolan na walang magawa. Ang babaeng ito ay katulad ng kanyang ina kapag siya ay nagagalit. Itinaas niya ang kanyang kamay at hinimas ang tuktok ng kanyang ulo. Daisy, galit ka pa rin ba sa akin? Inalis ni Daisy ang kamay niya sa ulo niya, naiinis pa rin siya. Napatingin si Nolan sa kanya. Daisy, may limitasyon ang pagtatampo. Nagsorry na ako sa'yo. Ngumuso siya. Kung palaging uobra ang paghingi ng tawad. Bakit kailangan natin ng pulis? Natigilan si Nolan. Napagalitan lang ba ako ng sarili kong anak? Pero ano pa nga ba ang magagawa niya? Anak niya ito, kaya kahit anong gulo ang idulot nito sa kanya para suyuan siya, kailangan pa rin niyang gawin iyon. Alam kong kasalanan ko, kaya nga humihingi ako ng tawad sa iyo. Nilinggan siya ni Daisy na nakapout lips. Bakit hindi mo iniligtas si Nolly? Bahagyang kumunat ang noo ni Nolan. Daisy, hindi naman sa ayaw ko siyang iligtas. It's not appropriate for me to interfere in their family's affairs. Sinungaling. Napaiwas ng tingin si Daisy. Walang makakapigil sa iyo na gawin ang gusto mo maliban kung ayaw mong gawin ito. Kabanata 964. Nawala nang masabi si Nolan. Pagkaraan ng ilang sandali, sinapo niya ang kanyang noo at same time na nagpaliwanag, Daisy, dapat mong maunawaan na hindi ko ito teritoryo, at pumunta lang ako rito para iligtas ka. Ang Octavia ay hindi bahagi ng mainland, lalo ng Busburg. Talagang hindi maginhawa at hindi naaangkop para sa mga Goldman na makialam sa anumang nangyayari dito. Not to mention na ang dalawang pamilya ay walang sama ng loob sa isa't isa, kaya hindi na niya kailangan na magsimula ng away ng walang dahilan. Naiintindihan ko na masaktan ang mga Clifford dahil dinukot nila si Daisy noong una,
at pumunta ako dito para lamang iligtas ang aking anak na babae. Isinolace lang ang gusto ni Elder Master Clifford at handang palayain si Daisy, ibig sabihin, pinapabore niya ako dahil sa pangunahing kagandahang loob. Humihikbi si Daisy. Mamamatay ba si Nolly? Itinaas ni Nolan ang kanyang kamay para panasan ang mga luhang umaagos sa gilid ng kanyang mga mata. Daisy, alam kong mabait kang babae at ayaw mong iwan ang mga kaibigan mo, pero bata ka pa. May mga bagay na hindi kayang gawin ng mga matatanda kahit na gusto nilang gawin ito. Kung tutusin, marami pa ring detalye na kailangan nating tingnan at isaalang-alang dito. Gagawin ko ang lahat dito kung wala akong dapat ipag-alala. Gayunpaman, kasalukuyan kang nasa tabi ko, at ang iyong kaligtasan ang aking pangunahing prioridad. Hindi ka man lang ba nag-aalala na idawat kita? Tumingin si Daisy kay Nolan na may luhang mga mata, tumayo, at pinunasan ang kanyang mga luha. Hindi ko kailangan na protektahan mo ako, kaya kong protektahan ang sarili ko. Tumawa si Nolan at tumingin sa kanya, bata ka pa lang. Paano mo mapoprotektahan ang iyong sarili? Inirapan siya ni Daisy. Hindi mo dapat minamaliit ang maliliit na babae. Pagkatapos ay nagmamadali siyang umalis matapos siyang pabulaanan. Walang magawang umiling si Quincy na nakatayo sa gilid at tinitigan si Nolan na papalapit sa kanya. Mr. Goldman, hindi na magdudulot ng gulo ang dalaga, tama ba? Ang batang babaeng ito ay napakatalino. Baka siya pa ang nagsunog ng bodega pabalik sa Seaside Township para mabili kami ng ilang oras. Ngunit kung hindi dahil sa sunog na iyon, hindi sana inilipat ng mga lalaking iyon si Nolan sa Octavia sa ganoong kaikling panahon. Napatingin si Nolan kay Daisy, na naglalakad palayo, at hindi napigil ang magpakawala ng mapait na ngiti. Isip ko kung kanino nakuha ng babaeng ito ang lahat ng katangiang ito. Kumuha ka na lang ng taong magpoprotekta sa kanya ng palihim. Sa pagsasalita tungkol doon, may naisip siya at nagtanong, kumusta ang lagay ni Z sa Busburg? Marahil alam na niya ang tungkol dito ngayon. Tumigil sandali si Quincy at sinabing, pumunta si Mrs. Goldman kay Tristan, at parang pinuntahan din niya si Jackie. Bahagyang nanlabo ang mga mata ni Nolan. Napakagat siya ng labi habang may iniisip. Alam ni Quincy kung ano ang ikinababahala ni Nolan. Mr. Goldman, hindi mo kailangang mag-alala tungkol kay Mrs. Goldman. Tiyak na hindi niya hahayaang masaktan o magdusa, pero gusto ba talaga nating manatili sa Octavia ng mas matagal? Mahinang tumugon si Nolan. Sinadya ni Thomas na pananatilihin tayo rito sa ilang kadahilanan, at nais kong malaman ang dahilan na tumatakbo sa kanyang isipan. Sa Baseburg, sa isang kainan. Tinanggal ni Tristan ang tibag sa mug. Tinakat mo si Jackie. Hindi ka ba natatakot na gagantihan kanya ng palihim? Maingat na hinigop ni Maisie ang Arabica coffee mula sa mug at sinabing may kalmadong ekspresyon. Ang tanong na dapat mong itanong ay, makakabalik ba siya sa Octavia sa isang piraso kung gagantay siya sa akin sa Busburg? Ibinaba niya ang tasa, tinaas ang kanyang kilay, at ngumiti. Hindi maganda para sa kanya na lumapit. Sa akin dahil hindi ito makakabuti sa kanya. Nagulat si Tristan at nagpakawala ng malakas na tawa. Tulad ng inaasahan mula sa matriarch ng Goldmans. Ang iyong walang takot na ugali ay medyo katulad ng kay Nolan. Hindi ka magpapakasal sa isang tao nang hindi ibinabahagi ang ilang mga katangian sa kanya at sa kanyang pamilya. Sa wakas naiintindihan ko na ang kahulugan sa likod ng pangungusap na ito ngayon. Dumiretso sa punto si Maisie. Sinabi ni Jackie na matagal nang magkakilala sina Elder Master Clifford at ang iyong ina. Kung makukumbansi siya ng iyong ina na kumilos, wala talaga akong maisip na dahilan para kumbansihin si Elder Master Clifford na tulungan siya na harapin ang mga Knowles kung hindi ito para sa tubo. Hindi napigilan ni Tristan na sumagot ng may pagtatampo, hindi ko alam kung ano ang nangyari sa pagitan nila ni Elder Master Clifford. Ang tanging alam ko lang ay galit siya sa akin at sa mga Knowles. Gusto ko rin malaman kung bakit. Kabanata 965. Ibinaba ni Maisie ang kanyang tingin at walang sinabi. Hindi talaga maramdaman ni Tristan ang pagmamahal ng kanyang ina sa kanya. Magkadugo sila pero kinasusuklaman siya ng kanyang ina at maging ang buong pamilya. Kung tungkol sa dahilan na nag-aapoy sa kanyang galit, tanging ang mga kasangkot na partido lamang ang makakaalam. Hindi nagtagal si Maisie at nagpaalam kay Tristan pagkatapos ng usapan. Sa kotse, ipinaalam ng bodyguard kay Maisie na natagpuan na ni Nolan si Daisy, at tinatayang ilang araw pa silang mananatili sa Octavia. Kumunat ang noo ni Maisie. Ano ang ibig mong sabihin na mananatili sila doon ng ilang araw pa? The bodyguard explained in an awkward manner,
it's mainly because the young lady refuses to return. Pinipilit niyang gawin ni Mr. Goldman na iligtas din si young Master Knowles ngayong nandoon siya, ngunit hindi iyon magagawa ni Mr. Goldman. Tanong ni Maisie, pinahihirapan ba ng mga Clifford si Mr. Goldman? Umiling ang bodyguard. Hindi, si Mr. Goldman at ang iba ay dumiretso sa Clifford's Manor para kunin ang dalaga, at agad siyang pinakawalan ni Elder Master Clifford. Matapos makinig sa paliwanag ng bodyguard, napaisip si Maisie. Siguro, hindi bahagi ng kanilang plano ang pagdukot kay Daisy. Si Daisy ang nagpumilit na idamay ang sarili sa pangyayaring ito. Ang kanilang layunin ay palaging si Noel Ace, at si Noel Ace lamang. Ang mga Clifford ay gustong pakawalan si Daisy lang dahil ayaw nilang makialam si Nolan sa plano nila. Malamang ay mayroong isang uri ng relasyon na nagbubuklod kina Elder Master Clifford at Madam Knowles sa isa't isa, at ang baklod na ito ay maaaring maging susi sa tagumpay na hinahanap ko. Napatingin si Maisie sa bodyguard. Ibigay mo sa akin ang bawat detalyadong impormasyon tungkol kay Madam Knowles na maaari mong makuha, parehong mula sa nakaraan at ngayon. Sa Coralia, inalis ng doktor ang plaster casting ni Helios, at sinubukan ng huli na bumangon sa kama para gumalaw. Gustong suportahan siya ni Christina noong una, ngunit pinigilan niya ito. Lumakad siya ng ilang hakbang, tumalikod, at ngumiti sa kanya. Mas mabuti na ang pakiramdam ko ngayon. Nakahinga ng maluwag si Christina nang utusan siya ng doktor, si Mr. Boucher ay nasa mga unang yugto lamang ng kanyang pagbawi. Hindi inirekomenda para sa kanya na magsagawa ng matinding ehersisyo sa loob ng isang buwan, tulad ng fitness training, pagtakbo, at iba pa. Ngunit maaari siyang magsanay ng ilang katamtamang ehersisyo sa binti. Tumanggaw si Christina. Okay, salamat, doktor. Pagkaalis ng doktor, tinulungan ni Christina si Helios na maglakad pabalik sa kama at maupo. Narinig mo ba yon? Kaka-recover mo lang, kaya i-hold muna ang filming ng drama. Nasaktan mo ang iyong mga litid at buto. Ito ay hindi lamang isang simpleng sugat sa laman, kaya dapat mong alagaan itong mabuti. Naiintindihan mo ba ako? Walang magawa si Helios. Sige, naiintindihan ko. Hells, itinulak ni Nina ang pinto at pumasok sa ward. Nang makita si Christina, tumigil siya saglit, tumango, at ngumiti sa kanya. Mrs. Boucher, lumingon si Christina kay Helios. Nangako ka sa akin, kaya tandaan na hindi ka pinapayagang bumalik sa crew hanggang sa ganap na gumaling ang iyong pinsala. Hindi alam ni Helios kung paano magre-react sa paalala niya. Bahagyang pinigilan ni Helios ang kanyang ekspresyon pagkalabas ni Christina sa ward. May nangyari ba? Sinabi ni Nina, mayroong ilang mga commercial na account ng hindi kilalang mga source na bumaluktot sa iyong intensyon na iligtas si Michelle. Sinabi nila na iniligtas mo siya para lamang sa pagpapalabas ng isang palabas upang panatilihing mataas ang iyong likability. Tila ba nagsimulang manggulo si Michelle tungkol dito pagkatapos mong ihinto ang pagtanggap sa kanya sa iyong ward pagkatapos ng ilang pagbisita? Galit na galit si Nina. She's only an unknown actress who got rescued by the best and most famous actor, pero hindi pa rin siya kontento sa kinalabasan. Nabigo siyang ipakita kay Hells ang kanyang patuloy na atensyon at talagang sinusubukang lumikha ng higit pang mga ripples sa pamamagitan ng Google Trends. Gusto ba niyang maging sikat ng ganoon kalala? Mukhang walang pakialam si Helios. Hayaan mo na lang sila. Hindi ko na kailangang ipaliwanag sa publiko ang ganoong pangyayari. Maraming mga talakayan sa internet tungkol sa kung iniligtas ni Helios ang aktres upang panatilihing may kaugnayan ang kanyang sarili sa industriya o hindi. Sinuportahan siya ng mga tagahanga ni Helios at inakusahan si Michelle ng mga lihim na motibo. Huwag mo nang subukang samantalahin si Hells. Gaano ka maaaring maging walang utang na loob? Iniligtas ka ni Hells, ngunit dito ka gumagawa ng eksena sa kabila ng kanyang kabaitan. Kung hindi dahil kay Hells, matagal ka nang namatay sa snow. Gusto mong sumikat sa pamamagitan ng mga post na ito, hindi ba? Matagal ka nang nakapasok sa pinakamainit na listahan ng Google Trends, at gusto mong patuloy na kumalat ang apoy, hindi ba? Kabanata 966. Akala ng ilan sa mga netizens, inosente si Michelle. Nagpasalamat siya kay Mr. Boucher ngunit tinanggihan. Dumura lang ba siya sa pagpapahalaga niya? Nakakainis ang mga fans ni Helios Boucher. Ano ang ginawang mali ng dalaga? Iniligtas niya siya, at nagpapasalamat lang siya. Anong masama doon? Mayroong lahat ng uri ng mga komento online, ang ilan ay nasa panig ni Helios, habang ang iba ay kay Michelle. Ito ay isang mainit na paksa,
Gayunpaman, inaasahan ng mga tagahanga ang tugon ni Helios sa sitwasyon, ngunit pagdating ng tanghali, walang nagpahayag, maging si Helios, ang kanyang studio, o ang kanyang katulong. Kinabukasan ng Modest Church si Helios, ang media at mga paparazzi ay naghihintay para sa isang panayam sa pasukan ng ospital, at lahat ito ay tungkol sa bulong-bulungan na nagligtas siya ng isang tao para sa publisidad. Hinarang ni Nina at ng mga bodyguard ang paparazzi, na nagtutulak pasulong. Si Helios ay nakasuot ng itim na Amerikana na may kulay abo na puting scarf, na mukhang mag-aras sa ilalim ng mga flash, ngunit siya ay tila namumutla dahil siya ay nagpapagaling pa rin. He smiled for the cameras pero hindi sinagot ang alinman sa mga tanong at dirdiretsong pumasok sa kotse. Ang mapagmasid na paparazzi ay nakakita ng isang babaeng may salaming pang-araw na nakaupo sa kotse. Sino yon? Nang makasakay ang bodyguard at si Nina sa sasakyan ay dahan-daang umalis, at hinubad ni Barbara ang kanyang salaming pang-araw. Bakit nandito ang mga reporter? Kaya naman pinakiusapan siya ni Nina na maghintay sa kotse, kung hindi ay may bagong paksang pag-uusapan. Inalis ni Helio ang kanyang scarf at inilagay ito sa kanyang leeg. Masasanay ka rin. Hinawakan ni Barbara ang scarf sa kanyang leeg, naroon pa rin ang init niya. Babalik ba tayo sa Baseburg ngayon? Ngumiti siya. Saan pa? Niyakap siya ni Helios, nakangiti ng malawak. Sinabi ng nanay ko sa pamilya ko ang tungkol sa atin. Natigilan si Barbara, at nang makitang kinakabahan siya, hinawakan ni Helios ang kamay niya. Masaya talaga ang mga magulang ko. Pero ako, nilagay niya ang daliri niya sa labi niya at pinatahimik siya. Hindi kita pinipilit, dadalhin kita kapag handa ka na. Humawak si Barbara sa kanyang mga bisig, tumingin sa ibaba, at ngumiti, salamat. Sa Seoul, tiningnan ni Maisie ang impormasyon tungkol kay Madam Knowles. Mula sa kanyang mga larawan, masasabi niyang isa itong maapoy na babae. Si Madam Knowles ay ikinasal kay Elder Master Knowles noong siya ay 30. Kung titingnan ang mga larawang kuha sa mga kaganapan noong siya ay bata pa, siya ay talagang isang ambisyosong kagandahan, sa bawat galaw niya ay nagpapakita ng kumpiyansa, hindi nakakagulat na ang biyudong si Elder Master Knowles ay nahulog para sa kanya at hindi pinansin ang mga pintas, at nagpakasal sa isang babae na sapat na bata upang maging kanyang anak. Si Madam Knowles ay kalahating Winstonite. Ang kanyang pangalan sa pagkadalaga ay Olga Volkov, na kanyang inabandona nang lumipat siya sa Yaramur at ginamit ang Luna upang makihalubilo sa mga maharlika at sosyalidad. Nirap ni Maisie ang kanyang mga daliri sa desk habang pinupulot niya ang isa pang larawan. Tila larawan ito ng mga matatanda ng Knowles. Nakaupo si Elder Master Knowles, at si Olga at isa pang lalaki, na halos kasing edad niya, ay nakatayo sa tabi niya. Siya ay malamang na anak ni Elder Master Knowles at ng kanyang yumaong asawa, ang kapatid ni Tristan, si Sam. Si Sam at ang kanyang ama ay nakangiti, ngunit si Olga ay hindi kailanman ngumiti sa kanyang mga larawan maliban sa ilang mga larawan noong siya ay mas bata. Mukha siyang neutral kahit na ano pa siya. Karaniwang totoo ang instinct ng isang babae. Masasabi ni Maisie na ayaw ni Olga na pakasalan si Elder Master Knowles, walang pananabik sa kanyang mga mata, tanging puot. Kabanata 967. Ipinagpatuloy ni Maisie ang pagbabasa ng impormasyon tungkol sa mga Knowles at may nakita siyang nagpatigil sa kanya dahil nagulat siya. #Heir to the Knowles, Sam Knowles' first love throws herself off a building, Sam Knowles sadly agreed to an arranged marriage. Nakita si Luna, na umiinom sa isang bar noong gabi ng kasal ni Sam Knowles, minsang binanggit ni Luna, na siya ay may crush sa isang Ginoo, na nagpapahiwatig na ito ay si Sam Knowles, ngunit sa halip ay ikinasal si Elder Master Knowles, na 20 taong mas matanda sa kanya. Ang dalawang pahayagan na ito ay isa sa mga pinakaunang papel ng tsismis ng Yaramur. Kung hindi ito natuklasan, walang makakaalam. Kinuha ni Maisie ang larawan ng mga artikulong ito at ipinadala ito kay Quincy. Nang makita sila ni Quincy, nagulat siya. Kumatok si Quincy sa kwarto ni Nolan at pumasok ng may pahintulot. Mr. Goldman, ipinadala ito ni Mrs. Goldman sa akin. Natagpuan niya ang ilan sa mga iskandalo ng mga Knowles. Isinara ni Nolan ang kanyang libro, kinuha ang telepono ni Quincy, tiningnan ito, at tumawa. Interesting. Nagawa niyang mahukay ang lahat ng kasaysayang ito. Sa tingin mo ba ay may nangyayari sa pagitan ni Madam Knowles at ng panganay na anak ng kanyang asawa? Nagtataka si Quincy. Ibinalik ni Nolan ang telepono kay Quincy at tumawa. Malalaman ni Yorick kung totoo ito o hindi. Ang kailangan lang nating gawin ay magtanong. Hindi maintindihan ni Quincy.
By the way, Mr. Goldman, bakit ka pumayag na magstay ng ilang araw pa? Dumilat ang mga mata ni Nolan, at bamuka ang manipis niyang labi pagkaraan ng mahabang paghinto. Nararamdaman ko na may alam si Thomas Clifford tungkol sa aking ina. Sa pag-aaral ng Clifford Manor. Sir, Mr. Goodman is here. Ang katulong ay nagulat sa pintuan. Tumigil si Thomas at ibinaba ang kanyang panulat. Papasukin mo siya. Pumasok si Nolan sa study at tumingin sa paligid ng antik. Mukhang mahilig ka sa calligraphy. Umupo ng tuwid si Thomas, pinunasan ang palad ng napkin, at ngumiti. Sa pagtanda ko, mas gusto kong pagbutihin ang sarili ko. Tinanong mo ako tungkol sa nanay ko kahapon. Kilala mo ba siya? Diretso sa punto si Nolan. Hindi siya mananatili kahit na hilingin ni Elder Master Clifford kung hindi dahil may iba siyang dahilan. Natigilan si Thomas, ngunit neutral ang kanyang ekspresyon. Hindi ko rin siya nakilala, nakangiti niyang sabi. Naglakad si Nolan sa isa sa mga painting sa dingding. Anong ibig mong sabihin sa tanong kahapon? Hindi sumagot si Thomas, nilinggan siya ni Nolan. The way you looked at me yesterday parang may nakita ka, kasi parang gulat na gulat ka. Ngumiti muli si Thomas bago naglakad patungo sa mesa at nagsali ng isang tasa ng tsaa. After a long pause, he calmly said, sa totoo lang, nabigla ako dahil akala ko may nakita akong dumaan nang makita kita. Sino yon? Napapikit si Nolan. Ibinaba ni Thomas ang tasa. Ipapakita ko sa iyo. Lumakad sina Nolan at Thomas sa isang nakatagong landas sa study. May isang babae sa isang frame sa dingding, at si Nolan ay nabigla. Ang kanyang mga mata at bibig ay katulad ng sa kanyang ina, ngunit alam niyang ang babae sa painting ay hindi ang kanyang ina na si Natasha Knowles. Tumabi sa kanya si Thomas na naka-cross-arm, ang mga mata sa painting. Nagulat, kakaiba kung paano gumagana ang mundo. Nagulat ako, tiningnan ni Nolan ang mga salita sa kaliwang sulok sa ibaba, si Monil. Asawa mo ba siya? Tumigil si Thomas, malungkot ang mukha. Hindi, si Simon ang mahal ng buhay ko, ngunit binaygo ko siya. Nakilala ko siya noong nag-aaral ako tungkol sa construction sa Yaramur. Kabanata 968. Nahulog si Thomas sa kanya sa loob ng isang taon na nakasama niya ito, at nagkarelasyon sila. 2 taon nang nag-aaral si Thomas, at nakasama niya ito sa buong panahon. Nang sa wakas ay nakuha na niya ang kanyang degree sa civil engineering, kailangan niyang magmadaling umuwi dahil may nangyari sa pamilya Clifford, kaya kailangan niyang bumalik sa kanyang bansa. Nangako siya kay Simone na papakasalan niya ito kapag naayos na ang isyo. Naningkit ang mga mata niya nang maalala iyon. Kung bumalik ako para makita siya ng mas maaga, hindi sana siya namatay. Nilinggan niya si Nolan na nakatayo sa tabi niya. Siya ang kambal na kapatid ni Olga, kaya hindi sila magkamukha. Ang mga Knowles ang nasa likod ng kanyang kamatayan, at iyon ang dahilan kung bakit gusto ko siyang tulungan. Kung ang pag-ibig sa iyong buhay ay pinatay, naniniwala ako na gagawin mo rin. Hindi mo naman hahayaan na lang, di ba? Nagulat si Nolan. Kitang-kita niya sa kanyang mga mata ang pagkamuhi ni Thomas sa mga Knowles na may halong pagsisisi at panghihinayang. Matapos ang mahabang katahimikan, lumingon si Nolan at binawi ang manipis na labi. Hindi ko hahayaang mangyari ito. Natigilan si Thomas, walang kinikilingan si Nolan, kapag mahal ko ang isang babae, hindi ko siya iiwan at hindi ko hahayaang hintayin niya ako ng milya-milya ang layo. Maaabot ko lang siya para masigurado kong ligtas siya. Pagkaalis ni Nolan, tumayo si Thomas sa kanyang pwesto, na tumatagal ng maraming oras para makabawi. Tumingin si Knowles sa labas ng bintana. Mukhang tahimik, wala naman sa labas. Idiniin niya ang palad niya sa bintana, ngunit biglang may lumitaw na mukha sa labas ng bintana, at tumalon siya. Binuksan ni Daisy ang bintana at tumawa. Ako ito, natigilan si Knowles. Ikaw. Pumasok si Daisy sa bintana bago pa siya makapagsalita. Tinapik niya ang kanyang damit at kumuha ng isang piraso ng pritong manok sa kanyang bag. Pumunta ako sa mall kasama si Quincy, kaya bumili ako para sa iyo. Tumingin si Knowles at hindi ito kinuha. Tumingin sa kanya si Daisy at bamulong, ayaw mo ng fried chicken. Iniluwa niya, hindi, ngunit kinuha niya ang manok mula sa kanyang kamay. Ako na ang kukuha, salamat. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Magkaibigan tayo. Umupo si Daisy sa upuan. Inilagay ni Knowles ang manok sa mesa at nagtanong, hindi ka ba sinundo ng tatay mo? Tumango si Daisy. Oo, pero hindi kita pwedeng iwan ng basta-basta. Ang tatay ko ay mananatili dito ng ilang araw. Gagawa ako ng paraan para iligtas ka.
Napangiti si Knowles, hindi mo na kailangan. Wala silang gagawin sa akin. Gusto lang nila akong iuwi. Napatingin sa kanya si Daisy. Hindi ako naniniwala dyan. Masasamang tao sila. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto at napatingin silang dalawa. Yung babaeng kasama ni Zeta. Tumayo si Daisy, at tumabi ang babae. Dahan-daang pumasok si Quincy at nakitang nandoon siya, kaya walang magawa siyang nagsabi, Daisy, huwag mong kalimutan ang mga tagubilin ni Mr. Goldman. Sumama ka sa akin, sa presidential suite ng hotel. Umupo si Nolan sa study at tinapik ang kanyang keyboard. Napaangat siya ng tingin ng makarinig siya ng paggalaw sa pintuan. Ibinalik ni Quincy si Daisy. Nakatayo doon si Daisy, nakasandal ang ulo at nakapout ang mga labi. Pagkatapos ay bamulong siya, Tay, humihinga ka sa aking leeg. Hiniling ni Nolan kay Quincy na iwan sila. Kabanata 969. Pagkaalis ni Quincy, tumayo si Nolan, umupo sa harap ng isang solong sopa, pinagkrus ang kanyang mga paa, at tinitigan si Daisy. Tumingin si Daisy kung saan-saan maliban sa ama. Nakakatakot ang kanyang ama kapag hindi ito nagsasalita. Namimiss niya ang kanyang ina. Nakontrol ni Nolan ang kanyang galit at hindi sumabog. Daisy, alam kong ayaw mong iwan ang kaibigan mo, pero pwede kang makipagkaibigan kahit kanino maliban kay Knowles. Bakit? Nagtataka namang tumangala si Daisy at tumagilid ang ulo. Tay, mabait na tao si Nolly. Bakit hindi mo siya gusto? Pinunasan ni Nolan ang tungke ng kanyang ilong dahil sumasakit ang kanyang ulo. Mamanipulative ang batang iyon. Masyado kang inosente. Natarante si Daisy. Anong ibig sabihin yan? Hindi alam ni Nolan ang sasabihin. Siya ay nagsasalita tungkol sa isang bagay na napakahirap unawain ng isang 8 taong gulang. Hindi niya maintindihan. Siya ay napabuntong hininga. Makinig ka lang sa akin. Hindi siya kasing simple ng iniisip mo. Hindi rin simple sina Waylon at Colton. Bakit hindi mo gusto kapag si Knowles ay pareho? Muling natahimik si Nolan. Nagpatuloy si Daisy. Hindi ba magandang bagay ang pagiging matalino? Ang naiintindihan niya sa pagiging hindi simple ay ang pagiging masyadong matalino. Tumayo si Nolan. Makinig ka lang sa akin at huwag ka nang makipagkita sa kanya. Nagpout si Daisy at hindi umimik. Huminto si Nolan sa kanyang harapan, bahagyang yumuko, at kinurot ang kanyang pisngi. Naririnig mo ako, walang ganang tumango si Daisy. Nagring ang phone ni Nolan, at nakita niyang si Maisie iyon nang ilabas niya ang phone niya. Pinindot niya ang button para sagutin, si Daisy lang ang sumigaw, Nay. Sinigawan ako ni Dad. Walang masabi si Nolan. Narinig ni Maisie ang reklamo ni Daisy at pinaikit niya ang kanyang mga mata. Sinisigawan mo siya. Napatingin si Nolan kay Daisy na nagkukunwaring binubuli. Hindi ko ginawa. Nagdadrama lang siya. May gustong sabihin si Daisy, ngunit sinenyasan ni Nolan si Quincy sa pintuan. Pumasok si Quincy, tinakpan ang bibig ni Daisy, at kinuha siya sa ilalim ng kanyang braso. Napangiti si Nolan. Walang paraan na mananalo ka, batang babae. Nolan, anong nangyayari doon? Nagtanong si Maisie, nagbigay ba sa iyo ng problema ang mga Clifford? Nakangiti si Nolan habang naglalakad papunta sa bintana. Hindi, huwag kang mag-alala. Na-curious si Maisie, makatuwiran ba si Elder Master Clifford? Lumawak ang ngiti niya. Oo, bumagsak ang mga mata niya sa daungang malayo. Baka maging pamilya natin sila. Makalipas ang 2 araw, ibinigay ni Quincy ang impormasyon na ipinadala ni Yorick kay Nolan. Si Mr. Hathaway ay may ilang mga tricks sa kanyang manggas. Napakamot na lang si Maisie. Mayroon siyang impormasyon sa malalaking makatas. Hindi naman nagulat si Nolan tungkol doon. Si Yorick ay maaaring makakuha ng impormasyon sa Yar Amor na kakaunti lamang ang makakakuha dahil siya ang naging pinakamalaking mamumuhunan sa media habang itinatago ang kanyang pagkakakilanlan. Ang lahat ng mga balita mula sa media, mga pagtagas, o impormasyon na inalista o na ang nakalipas ay karamihan ay pinananatiling panloob at inuri. May access si Yorick sa lahat ng iyon. Nilagay niya ang daliri niya sa lahat ng pie. Mamumuhunan siya sa mga dayuhang kumpanya at may magandang mata para hindi siya masangkot sa mga pakikipagsapalaran na magiging UG. Titingnan niya ang volatility sa hinaharap kapag namumuhunan at lalabas siya ng walang pag-aalinlangan kapag ang isang bagay ay naging pabago-bago. Kaya nga kaya niyang gumastos ng maraming pera ngunit mananatiling mayaman. Kabanata 970. Si Yorick ay isang lobo sa pananamit ng tupa sa mundo ng negosyo.
Inakala ng mga tao na siya ay isang walang kwentang anak mayaman ngunit hindi nila napagtanto na ang pagmamaliit sa iyong mga karibal sa mundo ng negosyo ay ang pinaka-nakamamatay na bagay. Tiningnan ni Nolan ang mga file na ibinigay sa kanya ni Yorick, at mayroon itong mga larawan ng pinakamatandang pahayagan sa Yar Amor, at ang mga petsa ay mula sa mga dekada na ang nakalipas. Ang snow ay nahulog sa labas ng bintana sa Yar Amor. Ang mga confer sa mga kalye ay natatakpan ng mga bola ng nyebe at hamog na nagyelo. Naglakad si Madam Knowles papunta sa nursing home na may hawak na poodle habang naglalakad sa tabi niya ang isang bodyguard na may hawak na payong. Nang makarating na sila sa pinto ay isinara ng bodyguard ang payong at iniabot sa mga tauhan. Ang mga tao doon ay masigasig na tinanggap siya at dinala siya sa silid sa unang palapag. Hinayaan niyang maghintay ang mga bodyguard sa labas. Nang itulak ng nurse ang pinto, isang matandang tao ang nakahiga sa kama, humihinga sa tulong ng ventilator. Ang mukha ng lalaki ay payat, pinahirapan ng sakit, mahina at pangit. Mahirap isipin na isa itong gwapo at kaakit-akit na lalaki, ang tagapagmana ng Knowles, si Sam Knowles. Tumayo si Madam Knowles sa dulo ng kama at inilapag ang poodle na hawak niya. Naglakad siya sa tabi ng kama at tumingin kay Sam, na nahihirapang huminga. Dahan-daang iminulat ni Sam ang kanyang mga mata, at gumalaw ang daliring natatakpan ng kulugo. Lumapit si Madam Knowles sa kanya na may neutral na ekspresyon. May sinusubukan ka bang sabihin? Ang mainit na hininga ay nag-fog up sa oxygen mask, ngunit hindi siya gumawa ng ingay. Pinasadahan ng mga daliri ni Madam Knowles ang ilang hibla ng buhok na natitira sa kanyang ulo. Wala na sigurong dapat pang sabihin, pero ako, miss na kita. Kung hindi ako nagpakasal sa tatay mo noong bata pa tayo, ikaw sana ang pakakasalan ko. Malabo ang mga mata ni Sam. Dahan-dahan niyang isinara ang mga iyon na parang hindi interesadong makinig. Nahanap ko na si Noel Ace. Ang pamilya mo ay umaasa sa batang ito, pero hindi ako papayag. Ngumisi si Madam Knowles at idinagdag, pinapanatili kong bihag ang iyong anak, at manugang na babae at hinahayaan kang mabuhay ng matagal, ngunit ito ang pinili mo sa halip. Sa totoo lang, ayaw kong makita kang mamatay. Hindi nag-react si Sam, tumabi si Madam Knowles sa kanya at tumawa. May sikreto akong sasabihin sa iyo bago ka umalis. Lumapit siya sa tenga niya. Siya, pinatay ko siya. Muling gumalaw ang daliri ni Sam habang may pam-atak na luha sa gilid ng mata niya. Paglabas niya ng kwarto ay tinanggal ang oxygen mask sa lalaking nasa kama. Sa Octavia, sa Clifford Manor, naglakad ang dalaga kay Thomas Clifford at may sinabi. Huminto ang kanyang kamay na may hawak na panulat, at kumalat ang tinte sa papel. Namatay na si Sam. Ngumisi si Thomas at tumingin sa kasambahay sa gilid ng kanyang mga mata. Paano si Rick Knowles? Sumagot ang kasambahay, kinulong ni Madam Knowles. Kinawayan niya ang dalaga, mataimtim na tumingin sa labas ng bintana, at mamulong. Simone, nakuha ng mga taong pumatay sa iyo ang nararapat sa kanila. Naipaghiganti na kita. Dumaan ang sasakyan sa mga lansangan. Sinagot ni Quincy, na nasa passenger seat, ang isang tawag at huminto bago dahan-daang lumingon para tingnan ang nasa likurang upuan. Mr. Goldman, tumawag si Tristan at sinabing namatay na si Sam Knowles. Kumunat ang noo ni Nolan. Paano siya namatay? Sagot ni Quincy. Iniulat ng media na siya ay namatay sa isang nursing home. Alam ng media na si Sam ay may sakit, ngunit ang marinig ang tungkol sa kanyang pagkamatay ay nakakagulat pa rin. Siya nga pala, si Madam Knowles lang ang tumatanggap ng mga panayam habang ang anak ni Sam na si Rick ay wala kahit saan. Napaisip si Quincy. Sa tingin ko ay ikinulong sila ni Madam Knowles.